Welcome to Why Did You? A podcast that celebrates the inspiring journeys of Filipinos across the globe, from mastering their expertise to overcoming powerful life experiences and succeeding in business, entertainment, sports, music, acting, and politics. These stories are filled with resilience, hope, and unstoppable Filipino spirit. Hello, good day. Welcome again to Why Did You? Real story, real struggles, and real triumph. And today, we have a very special guest from the Philippines. His name is Jaime Ibanez, or we call him James. Kilala po siya sa tawag na the Castle Maker of the Philippines. He's the one who's making the miniature castles by his hands. Very gifted, very talented. Binigyan tayo ng pagkakataon na makakwentuhan natin siya at marinig nyo yung kanyang istorya. Hi, James. Go ahead. Say something about yourself, James. Thank you. I'm Jaime Ibanez. I'm a miniature scenic artist po for almost 45 years. Wow, 45 years. So I started to build miniature castle when I was 5 years old. Talagang hilig mo na, bata ka pa lang, no? Apo, ang ginagawa ko po kasi mga castle walang scale. Kung na po yung nasa imagination ko at ng mga before nung 5 years old ako, mga folder lang po. Paano mo na-discover yung sarili mo na castle yung gusto mong gawin? Like I said, nasimulan mo na, walang sukat, walang scale. Kung ano lang napasok sa imagination, then folder, then ginawa mo na. Please, So tell na-inspire us po ako what happened. na-inspire po ako sa Disneyland, Disney World. So pag nakita ko po yung castle, so gumawa na ako ng mga castle. 5 years old pa lang po. So, yung pinaka-castle ng Walt Disney, parang Disney, Disney Florida, tsaka Disney, Florida. California. Man, Disneyland, correct? Disneyland. Oh, okay. Nakakatuwa naman, no? Bakit kaya Disney? Pwede namang unite yung UK castle, pwede mga castle sa Europe. Bakit particularly Disney? Because nanonood tayo ng cartoons ng bata tayo? Kasi pag bata, talagang hilig ko talaga mga Disneyland talaga. So may hilig talaga ako sa Nakapunta ka na ba ng Disneyland? Hong Kong. Sa Hong Kong, but still Disneyland. Pero yung pares ba yung Disneyland na Hong Kong and Disneyland sa Iba ang Disney California kasi maliit yung castle, ang malaking castle Disney World sa Florida. Sa Florida? Oo nga. Oh, ganun pala. Actually, I've been to napunta na ako sa Disney World sa Florida long time ago. Malit pa yung mga bata, and actually, parang totoo yung sinasabi na Disneyland or Disney World is the happiest place on earth. Para akong bata, nung nakita ko yung Disneyland and yung sa gabi, yung fireworks sila, I can't believe na meron palang ganung lugar, the magical kingdom, which is really true. Kaya nakakatuwa naman. So, 5 years old, hilig mo na pala yung castle. Then, nakita ko din, James, ang dami mong mga paintings. Miniature paintings po. May 2D, may 3D. 3D miniature. Kaya nga eh. So, alam mo, nag-work po ako sa Enchanted Kingdom, Pioneer Scenic Artist po. So, kakagraduate mo lang ng college? First job ko lang. First job ko po. How did you get the job? Apply ka lang? Hindi, nakakita lang sa newspaper na kailangan ng artist. Nakalagay Landmark Entertainment of Hollywood. Art director from Paramount Theme Park pupunta sa Pilipinas para mag-train ng artist. So, nag-try lang ako. First time ko mag-apply. Marami kayong aplikante? So, ilang kayo napili? Wow. 31, pero nung trainee po na, naging 29 kami. Kasi, bawasan pa. Kasi construction yung gagawin, lupa pa lang eh. Ibang kasama ko parang medyo saucy. Siguro ayaw nilang sa construction. Pero pag UE, sanay tayo sa hirap. Di ba? So, yun lang tayo eh. We're practitioners. Kaya, so you got a job. And ano katagal nagtrabaho? Nag-train po kami ng almost 6 months. Tapos, habang ginagawa yung part, yung construction, ginagawa namin design. Ang room po namin yung yung container van. So habang gumagawa kami ng design, yung kami nag-isip ng Enchanted Kingdom, si Wizard yung design, yung color design.
So sa akin na-assign po yung front gate, color concept Oh, so design. ikaw pala ang author ng front gate ng ano? Yung color concept Ng design Enchanted po, Kingdom? opo, yung color concept design kasi dapat ikukulay ko sa kanya blue. Ni Bob Okay. Dennis, yung art director namin, magiging parang Disneyland. So nag-concentrate ako sa pastel color. So dalawa po kami ng Alam mo, kasama no? kong nagkulay, nag-design. Yung color, malaki talaga impact niya sa emotions ng tao, eh, no? Hindi Opo. talaga basta lang kulay. Yung artist, they play with people's feelings. They make you happy, they make you sad. Actually, yun naman talagang art, eh, di ba? So na build yung Enchanted Kingdom. Opo. Tapos yung mga And, mga restaurant nila, yung mga theming, carousel, Mhm. kung ano yung kukulay, tapos costume design, production, souvenir, mga t-shirt. Anong nararamdaman mo pag nadadaan ka sa Enchanted Kingdom? Ang tagal ko na po hindi nakapunta. No, what I mean, Before. siyempre, your contribution is Opo. very vital and essential dun sa Enchanted Kingdom. Pag nakita mo siya, I could say that, I made this, I made that. I'm one of the author of this gate, di ba? Parang ibang pakiramdam nun dahil it's our creation through your imagination that was brought into a tangible things na like yung sinabi ko last time kay interview kay JB, yung tangible things. James. And then what happened after Enchanted Kingdom? Saan ka nagtuloy? Before kasi, nung ginagawa po namin Enchanted, so ako yung tumagal ng 15 years sa Pioneer Scenic Artist. So nung 15 years na po yun, in-interview na ako sa TV, tsaka na-invite po ako sa iba-ibang station, newspaper, magazine. Una po yung interview ko sa Milan Joey sa Middle East. May ang daming promotion like publicity na sa'yo sa mga projects na kasi magaling naman talaga. Ako naman, nakikita ko naman yung mga gawa mo eh. Hindi lang ako nagkaroon ng chance na magkita tayo pero gustong-gusto kong makateng dahil ang bilis na talaga ng bakasyon ko. So after 15 years, nagkaroon ka ng publicity. Ano na ginawa mo after that? After ko mag-Dubai, 4 months, umuwi ako ng Pilipinas. Anong ginawa mo sa Dubai? Mag-design ng mall, interior design ng mga hotel event. Give me one malls na paboritong ginawa mo sa Dubai. Actually, kasi nangyari po nun, dapat may mga project, kaya lang, ang nangyari, pagka may ka-meeting ako iba-ibang company, pinapay-rate ako. So, wala akong nakuha project, gumawa Kasi ako ng magaling, Kujal Arab lang, tapos nasa office, ibenta ng boss ko, kasi yung boss ko ambassador ng Dubai. Siya yung nag-offer sa akin na mag-work doon. Yung last ko po doon, Universal Studio, so okay yung offer nila. Tapos na-amaze sila sa gawa ko. Sabi niya, actually, kung pupunta ka lalo ng mga London, mga Germany, mas ma-appreciate yung art mo kasi more on mga sila, mahilig sa puzzle. Sabi niya, Oo yayaman nga. ka doon. Nagpunta ka ba? Hindi po, kasi parang sabi ko, everyday, parang di ako sanay, meeting sa mga company, kasama ko yung sekretary ko. So, umuwi na lang ako. Kasi ang work ko sa Enchanted, nasanay ako na pagka may trabahong gagawin, sabihin ni Mr. Mamon, yung owner ng Enchanted. Ay, may designin yung, kunyari, yung front gate, Christmas decor. Igo-golfer namin, Okay. i-design ko pati yung quotation, kung ano yung bagay na i-design for, kunyari, Halloween. I know. You are an artist. That's why hindi ka naman regular employee that you have to attend all the meetings, discussion sa kanila. Your imagination and your hand mostly, and your heart mostly do the job. Hindi ka nga pwede nga sa ganon. Pero yung opportunity na sabi mo nga kanina, yayaman ka doon. Isa yung mga artists, they don't care. Doon sa pagyaman. Doon ko na-realize kasi diba? Basta kahit nasa Pilipinas ako, kahit magtinda ako ng sago, basta masaya ako sa Yan ang sa field ng work ko. James, I believe you. Naniniwala ako sa sinabi mo. No. Sabi ko nga, nakita lang ako ng longganisa at saka chicharon. Masaya ako kasi tulad niya sabi mo, di ba? Ginagawa mo yung gusto mo. At the same time, nag-enjoy ka. Tapos kumikita ka. No? Doon ko na-realize na I agree. Kahit malaki yung sweldo, doon ko na-experience yung malaki yung sweldo pero malungkot ka sa work mo. Parang wala kang ganang pumasok everyday. Hindi po talaga nasasagot ang kasiyahan ng pera.
according to Sir James Ibanez. So, pakinggan niyo po 'yon. Hindi, sa akin lang po Oo. yun kasi baka yung iba, di ba? Oo. Baka Ano yan? mag-comment. Like I said, according to Kasi artist po ako eh. Kasi maganda to. mahirap gumawa Yes. ng art pag hindi mo gusto yung ginagawa mo. Lalo na pag Correct. artist ka. Kasi kagaya ko, hindi po ako sanay sa Oo. office eh. Dahil pag artist, gawa ka lang. Ako, actually, kahit kulong ako sa isang kwarto, maghapon hindi ako lalabas. Basta gawa lang ako ng gawa ng artwork. Ang galing, no? Naniniwala ako sa'yo kasi hindi ako artist, pero minsan gusto ko lang yung tahimik na kwarto tapos nagsusulat ako or nagbabasa. Siguro nga, tumatanda na ako. Anyway, start na tayo rito sa aking mga questions. Bakit mo napili yung paggawa ng miniature castles? Bakit hindi yung ibang art like pottery or paintings? Nakita ko yung paintings mo. Ibang digital artwork or digital painting. Bakit miniature? Pumasok sa, before kasi ng 5 years old po ako, unang ginawa ko, miniature ng Pinocchio. Yung mga battery ng, ng lente. Dress up ko sa, lalagyan ko ng mga ginagawa kong robot. Yun ang una kong ginawa. Tapos Natabi mo pa yun, James? hindi na Natabi po. mo pa siya? Ang tagal na eh. Naku, sayang, no? Opo. Ang ganda sanang nun. Tapos, Collection, ano? opo. Tapos na-amaze sila paano ko ginagawa. Yung mga bulb ng ilaw, pinagdidikit-dikit ko siya. Tapos ginagawa kong robotic. I suggest gumawa ka ulit nun, James. Gumawa ka ulit nun. Very portable yung work of art mo na gano'n, no? Parang Parang sculpture. maalala mo pa ulit na bumalik ka rin sa time na yun. So, yun pala. Tapos hanggang sa Galing, naging no? castle Galing na nung po, kamay mo. naging castle na yung nasa isip ko lagi. Kasi dream ko talaga Disneyland eh. Sabi ko pa nga noon, makapag-work lang ako sa Disneyland kahit mamatay na ako bukas eh. Kasi pangarap ko dahil bata po ako, kaya ako na-inspire gumawa ng castle dahil sa Disney. Sa lahat po ng nanonood at makakapanood po nito, gusto ko po sabihin sa inyo, especially sa mga kababayan po natin sa California, na po, matupad po natin yung pangarap ni Sir James na makarating po siya ng Disneyland or Disney World. Pagka po nandito po siya, sagot ko na po yung mga chicharon tsaka po longganisa po niya. Hindi, sa akin po, okay naman po. Siguro nang bata lang ako, yun ang dream ko. Kasi pagka nagkakaedad tayo, nag-mature na yung isip po natin. Di ba? Kumbaga, doon na-inspire lang talaga ako sa Disneyland. Sabi mo nga, na-inspire ka sa Disneyland. Saan ka kumukuha nung inspirasyon mo sa mga bawat creations mo or likha na ginagawa mo? Before po Is there a particular person or particular place? Saan mo kinukuha yung inspirasyon na yun? Actually, syempre before ko sa family, tapos sa kay God, before ako gumawa ng isang artwork, kasi wala nga pong scale. Basta ang nasa isip ko, more on castle, tapos nagpe-painting, castle, puro ganun yung nasa isip ko eh. May time nga po na gustong bumili, hindi ko binebenta. Oo nga, kasi ano mo yan eh, parang para sa akin, diary mo yan eh. Diba? Na teenager na tulad natin nung araw, meron silang mga diary or mga bagay na ganyan where they take notes of what's happening to them. Ikaw, yung creation. Yung training mo under do sa Hollywood art director, anong impact sa'yo nun? Yun po, ano yung pinakamalaking natutunan mo sa kanya? More on, siguro mas na-improve yung talent ko po. Habang ginagawa namin Enchanted, train po kami. Before nga po, hindi ko alam yung theme park eh. Kasi sa Pilipinas, di ba, Peria. Like Star City, Peria. Tsaka sa Pero Cubao, hindi ko alam yung theme park. meron tayo sa Opo, Cubao yung dati. yung... Planeta, di ba? Opo. Ang alam ko, Peria, kasi wala tayong theme park. Pero hindi ko naisip na ang Disneyland theme park pala. Kaya pala theme park, more on theme. Bawat scene may theme, like futuristic, Victoria Park, jungle. Yung pala yung theming. Kasi nabing theme park. Kaya pala theme park. Oo nga, ngayon ko lang din nalaman yun. Nakala lang natin, no? Kala nila pagpasok ng Disneyland, ganun lang. Oo nga. Pero sanay tayo kasi sa Peria. Sa pula-puti, Caterpillar, tapos Ferris wheel. Yun nga lang po. Diba? Tapos yung may rabbit pa, di ba? Opo, yung sa mga Pumapasok doon sa number. plaza. Kaya nga lang po, pag ganun, di ba, parang nakakatakot kasi hindi naman ina-assemble lang. Gano'n mo naman katagal or kabilis ginagawa ang isang miniature? For example, yung pinaka-obra mo, yung nakikita ko lagi, gano'n mo siya katagal ginagawa? Like, castle, yung kagaya ng ginawa ko po sa Enteng na movie. Yung kay Vic Soto. Siguro 3 to 4 months. Ikaw pala gumawa nun. Opo.
Ginagawa po ni Mr. Tony Wow! Tubiera. Isa sa collection po. Wow! So 3 months, 3 to 4 3 to months, 4 no? months, it depends sa size. Mo nga, walang scaling yon, so Opo. tira lang, no? Opo. Kung ano yung nasa imagination ko, mabait naman po si Mr. Tubiera. Sabi niya, sige, bahala ka na, ikaganda ng movie. So, ginawa ko, nilagyan ko Wow! ng mga Swarovski crystal, yung mga tower. Para pag nasinaga ng ilaw, kumikinang siya. And I'm sure you're compensated well for this kind of project. Hindi ko tatanungin, syempre, no? I just wanna make sure you're happy, you're well compensated. Syempre, ikaw yun pangalan mo yung nandun, no? Ang galing, no? Para tuloy akong bata ulit, parang gusto ko tuloy pumunta ng Disneyland para makakita ulit. Ano namang ginagawa mo, James, pagka minsan wala ka sa mood na gumawa or mag-render? Kasi, or hindi ka ba nawawala ng gana? Tipo, minsan kasi pagka iniisip ko yung kailangan ma-inspire ka lagi, parang sayang yung oras at panahon. Lalo na yung art natin, matagal gawin yung details eh. Kaya kailangan talaga, pagka ganun, nagpe-pray lang ako na ma-inspire lagi. Naman talaga. Kahit anong bagay, magpasalamat tayo. Talagang dadasalan talaga. Po ako sa inyo. Ang ganda naman yan. Opo. Siguro i-feature natin yan. Opo. Pakisend mo yung picture sa akin yan, tapos i-post natin habang sa interview. Ang galing. Yan, tulad yan, James. Sino inspiration mo dyan sa particular na 2D creation? Actually, pag na-inspire ako sa yung sa Ilocos, yung mga ancestral house natin kasi nasa yan nasa history ng natin is World Heritage ng Pilipinas. So, na-inspire din ako sa mga old house, church, mga ganun po. Pwede ano ba yung lugar sa Bataan? Na yung mga lumang mga bahay na binibuild nila, rebuilding. Ano pa? Las Casas. Las Casas, Pilipinas. Ano ba yun? Hindi pa ako nakapunta pero nakikita ko na. lang siya. Maganda. Mga old house na ina-assemble ulit. Pinagsasama nila doon. James, promise ko sa'yo, pag bumalik ako, pupunta tayo doon sa Bataan. Promise. Yung isang kaibigan natin, kamag-anak, yung may-ari nun. So, punta tayo doon. Ha? Next year Kasi, ba? Hindi, hopefully this year. Hopefully this year ulit. Gano'n mo katagal namang ginawa yun, James? Ito po, siguro almost 1 month, 1.5. Kasi mayroon mag-isip po ng concept, yung details niya, yung idea. So, paano yun? Everyday gumagawa ka, anong oras ka nagsimula and anong oras ka natapos? Mag-start po ako ng mga before 7, kailangan naka-shower na ako, nakapag-exercise na ako, naka-breakfast na ako. Tapos matatapos ako ng 9 ng gabi, everyday. Wow! Before po nag-ano ako niya sa Ayala Museum, 15 years ago, ako, na-sold naman lahat. Nag-show ka? Hindi, po, sa souvenir shop po. Na-appreciate niyo po yung mga old house din. Oo. Like, yung sa Las Casas, doon nagpunta kami one time. Yung father ko, sabi niya, merong isang building doon. Yung isang building na ginawa nila, eskwelahan niya yon nung 2nd grade siya. Kaya nung napunta kami, nakita niya, nostalgic feeling dahil, syempre, mo yun? Yung classroom mo yun na nakita mo na naka-build na. Kailan yun, di ba? Parang mabuo nila ulit. Like I said, yung pakiramdam mo pag nakita mo yung mga lugar na ganyan, na hindi mo naakalain na makita mo pa ulit. Kasi, syempre, through time, naluluma siya, rumurupok, na dismantle na. And ito, binuo nila ulit. Kaya tuwan-tuwa kami. One reason kung bakit gusto kong art collection yung Las Casas. Nung bata ka naman, James, when you're high school, kasi sabi mo 5 years old, pero nung high school ka, what is James? Oo, gawa lang po ng work. Gawa ng art pa rin po. Tapos, kasi homebody lang ako after ng school. Paano naman sinuportahan ng family yung passion mo, yung paggawa mo ng arts? Alam ko, very expensive to. Kasi father ko naman po, tsaka mother ko, kung ano yung gusto ko, nakasupport naman po sila lagi, pati yung mga kapatid. So, okay. Ilan ang kapatid mo pala, James? Actually, po kami 11. Ako po yung pang-11. Opo. Ikaw ang bunso. Kasi Chinese po kasi. Yung bang...
Ah, Sa Chinese po kasi, mahalaga yung lalaki. Kuya ko pang 7, ako yung pang 11. ah. Nakaka-in Di puro ate pala, no? Puro Opo. baba. Talaga nakakatuwa naman. Eh, din dami mong ano, dami mong mga pamangkin na. Dun sa mga ate mo, sa mga kapatid mong babae, meron din bang nahilig sa art na katulad mo? Po talaga, lahat po kami mahilig sa art tsaka nagpe-painting, mga kapatid ko, nagdo-drawing. Father ko, tas yung lola ko, hindi kasi sa mother ng Lola. father, eh. Yung lola ko, nagpe-painting po siya ng buntis sa father ko. Tapos father ko nagdo-drawing din ng mga cartoon. Mga kapatid, karamihan sila naging accounting, Nakakatuwa. may education, may dentistry. Jess, pagtanong ako, may pamilya ka ba? Mayroong asawa, may Wala anak? po. Oh, okay. Walang Sorry, I just magkamali. have to Di wala ask kasi. Hindi. Bakit? Mabait ka naman, gwapo ka naman, Oo, artist ka pa. hindi nga po gwapo, kaya Di ba? ayoko nga po magpa-interview. Hindi. So, yun nga, kaya ako naman natanong yon kasi kung mayroon bang susunod na sa yapak mo. Ako Na baka anak mo, wala since na, wala. boss. Sayang naman yung DNA mo. Siguro yan, Sayang ang genes. yung ano na lang, yung mga art ko na lang po, iniisip ko pag wala na ako, maalala ako ng tao. Tapos yung sabi nga nila, tataas yung value ng art kasi pagka yung artist na wala na. Tapos kung sakaling makilala Huwag naman ako, ganun. magkakaroon ng value. I understand that. Yung valuation ng mga creations mo talaga tataas when you're gone. Pero nandyan ka eh. You could create more. Tsaka siguro nga, hindi ako nawala ng pag-asa. Somebody will be there for you. James. James, anong pakiramdam mo pag nakikita mo yung sarili mo sa TV or sa... Anong nararamdaman mo? Nahiya ako. Kasi parang Artist talaga to. Artist hindi, kasi talaga. parang iniisip ko, parang wala lang. Kasi iniisip ko naman yung mga gawa ko, kaya naman sabi nila maganda dahil na-inspire ako sa prayer naman, hindi ako nagagawa. Kumbaga, hindi rin naman ako yung gumawa nun. Yung blessing lang na galing sa taas. So, kung Ano ka sabi nila lang? maganda, Instrument ka lang. oo, kumbaga ako lang naman yung ginamit eh. Kaya nagkataon na ano ko sa TV na interview or na newspaper magazine. Hindi ko iniisip na wala lang. Kasi wala lang po. Natuwa lang ako kasi nakita ko yung mukha ko tapos yung artwork nasa page ng magazine. Yung reaction ng mga tao pag nakikita nila yung mga ginawa mo. Opo, karamihan na-inspired tapos ngayon lang sila nakakita ng ganung art. Like ginawa kong Quiapo Church na miniature, mga Paway Church, mga old house facade, castle. Hindi namin gumagawa pa ng Pilipino. May nakita ko, lately may nakita ko sa sa social media, merong this guy yung Home Along the Riles. Kilala mo siya? Kasi marami pong Yung bahay may nakikita ko po yun. Tapos may mga gumagawa pa rin pong gano'n. Actually, may nagpapagawa po sa akin ng gano'n. Kaya lang, may time na pag marami kong dapat gawin na ibang art, gusto ko rin maggawa ng gano'n. Hindi ko na umpisan. Kahit dati pa po. Okay. Oo, nakita ko lang yun eh. Sabi ko nga, nakakatuwa naman dahil makita mo ulit yung dating setup, no? Yung mga miniatures. Ang galing eh. Yung mga paggawa nyo ng ganyan dahil ewan ko lang kung sinusukan nila, kung may scaling, ikaw wala eh. Pero I salute yung mga artist na katulad nyo. Sa tingin mo, sapat ba yung pagkilala sa mga Filipinong artist sa buong mundo? Sa buong mundo po o sa atin. Actually, O sige, kasi let's start mo. sa atin kasi, ang maganda naman, talagang talented ng mga Pilipino. Kaya lang, syempre, minsan kulang sa support din ng government. Tapos sa gallery, ako nga, hindi ako nasasama sa mga exhibit sa gallery kahit maglagay ng artwork eh. Kasi depend naman sa gallery. May gallery na meron silang sariling artist. Diba? Oo nga, pero siguro, nakapag one-man show ka na ba? Ang James? 5 na po. Mali pala yung tanong ko. Hindi ko kasi alam eh. Sorry ah. Okay lang po. Mali pala yung tanong ko. So, pang-5 na pala. Pero iba po yung group pa. Every... Iba yung group po. Tulad ng, saan ka, yung nag-solo ka, saang lugar, saan ang venue na ginawa? Sa Robinson Galleria po, nag-offer ang Robinson. Sila po sumagot lahat, pati publicity, pati yung venue, cocktail opening. I'm sure maraming umattend doon and maraming na-inspired sa mga ginawa mo. Opo, marami pong na-inspire mga pumunta. Yung mga hindi ko kilala, mga tumawag sa akin, yung mga bumili ng artwork. Ngayon lang kasi nakakita ng ganong art daw. James, meron ka bang pangarap na or may dream project ka ba na
na gusto mong matupad? Siguro po magkaroon ng sariling gallery. Actually before yung dream ko talaga coffee shop na yung mga painting na for sale. Kasi bihira yung ganun. Meron yan dito. Dito sa may amin. Ang galing nga ng concept nila eh. Coffee shop, tapos may gallery, tapos sabi ko, Likha Art Cafe sa Hawthorne, New York. Customer po natin yan. Ang ganda po ng gallery na yon. You should visit Likha Art Cafe. James, ganyan ginawa nila. Coffee shop, tapos may mga paintings na binebenta, tapos may mga activities din sila para sa mga bata. Meron silang klase na nagtuturo sa mga bata para sa mga artwork na katulad ng mga ginagawa nyo. Totoo yun, that's a good, one good venue for business and arts at the same time, di ba? So, hopefully yung plano mo na coffee shop na yun na may gallery. Sa tingin mo, paano makakatulong ang miniature art para sa kultura ng Pilipino? Siguro makakatulong kagaya ng ginagawa ko mga old house pa sa Bigan. So, pagka nakita nila yung miniature na artwork, dinisplay sa bahay nila yung kagaya ng art ko na 2D or 3D, mga paway church. So, hindi man sila makapunta ng actual doon or dali nila sa abroad yung artwork. May inspire sila na may ganun kaganda sa Pilipinas na lugar na Oo may nga. iwan nila na pwedeng ipamana sa nila mga na may ganung artwork na gumagawang artist. So, yung bang miniature na ginagawa natin, anong pinaka-base material nun? Made of Made wood, out of what yan? made of wood, metal, Wood? acrylic, plastic, special clay. So, paano Kinakat ko lang cutting ng nun? Laser kinakat. cutter? Kinakat ko po ng kinakat. Walang scale. Hindi, ibig sabihin, pag pinutol mo siya, paano? Anong material? Cutter lang po. Ordinary cutter. Cutter lang. Wow. Ang tiyaga mo talaga, gabi, no? Ang galing. May plano ba tayo may plano ka ba na magturo sa UE, College of Fine Arts, or sa isang art school para sa mga kabataan? Before po kasi na-invite ako sa College of Architecture ng siguro 10 years or 15 years ago. Nagpunta ako ng seminar sa mga architecture student kasi na-amaze sila paano ko ginagawa. So parang hininto ko na kasi 800 student. Oo. Kasi hindi sila makapaniwala paano ko nagagawa lang scale. Sinira mo kasi James yung law ng law ng ano ba tawag doon? Law of architecture, yung syempre may sukat tapos ikaw wala, 'di ba? Sabi ko, pagagawa ng miniature project, ang importante naman makita lang kung ano yung design tsaka yung sukat. So kahit na ordinaryong karton o folded illustration board, total project lang naman yun Importante makita yung design, presentation, 'di ba? Yung presentation ng art ng miniature na project mo, hindi naman yung tibay kasi lang yung design mo, hindi naman yung pang mataga. Tuloy mo siguro yan, magkanda ka ng mga seminars na ganyan kasi what you're doing is unbelievable. Kahit siguro dito sa ibang bansa, magagalit siguro talaga sa iyo. You disrupted the law of geometry, you disrupted the law of algebra. 'Di ba? Parang yung sino ba yung great mathematician na? Sino ba 'yon? Nakalimutan ko na pangalan. Magagalit talaga sa iyo 'yun kasi kaya nga nag-create sila ng ganung mga theories Tapos ikaw gumawa ka walang support. Well, anyway, pag pinakita sa akin yung picture ng artwork miniature, tatanong ko yung art collector or magpapagawa, anong gusto mong size. Tapos sabi niya, sige may tiwala naman ako sa art mo, nakita ko yung quality. Bahala ka na. Ako nagagawa niya. Kasi may tiwala naman yung kliyente sa'yo Nako, talaga like I said, mo talaga yung nasira mo yung law ng engineering. Na in-invite ako. Nagpunta pa rin ako kinabukasan. Tapos may pa-welcome banner pa nga sila tapos after nun, basta sa susunod na lang, sabi mo na lang sa kanila na pasensya na po, talagang lahat po nasa imagination ko lang so hindi po ako nagsusukat. Actually, sinabi ko naman po na walang sukat talaga, walang scale, kaya lang parang in-invite nila ako, so ako sinishare ko lang po yung experience ko. Kasi iba-ibang school na po, meron na po nag-invite ng sa Ateneo, iba-ibang school. Hindi na ako pumunta. Kasi sabi ko, ayoko na ng ganun yung parang, actually ayoko na humarap sa maraming tao. Hindi kasi talaga ako. Yung gusto mo lang gawin is gumawa ka lang ng artwork.
Pero yung hindi mo talaga hilig yung mga ganyan publicity, kaya nga sabi ko, 'di ba, ang naramdaman mo 'pag nakita mo yung sarili mo sa TV or sa newspaper or sa internet, wala. Opo. May time na ano, yung James, natutuwa ako sa'yo. may time na ano, yung in-invite ako ng Jessica Soho, kinabukasan Sunday, hindi ako pumasok sa Enchanted. Tapos nag-jeep ako, punta ako SM North. Yung katapat kong magulang, tinuturo ako, sabi, "Parang napanood kita kagabi." Sabi ng kapatid ko, "Siya po yun yung gumagawa ng castle." Tapos nagpunta kami SM, mga estudyante, nakilala ako, nagpapa-picture. Oo, Nakakatuwa rin. simpleng tao mo Opo. kasi, simple, tahimik, 'no, introvert, ah, pero tatanungin kita, Yeah, oo, before maganda kasi 'yun, nung gumagawa ako ng artwork, na-inspire ako 'pag may music, minsan mga Backstreet Boys, mga gano'n. Iba-iba rin, eh, depende, mga love song, mga ano, 90s. Any musical instruments na marunong ka? Wala. James, kung meron isang tao na gusto mong pasalamatan, nandito man siya o wala na siya, sino yon at ano yung sasabihin mo sa kanya? Siguro yung parents ko po, kasi kung di naman dahil sa kanila wala po ako rito. Tapos si God, kasi yung talent na binigay po sa'kin, ini-spread ko lang na maraming ma-inspire 'pag nakita yung artwork ko. Para balang araw magkaroon din siya ng yung value sa mga taong na-appreciate yung art ko, tsaka may ano, mga art collectors, maraming ma-inspire. Ang galing eh. Alam mo James, ang galing mo. Pero hindi ko alam na walang sukatan to. Meron ka bang stage sa buhay mo na or time sa buhay mo na gusto mo ulit bumalik? Ano yon? Siguro nung ano, Hmm, nung at pagkabata bakit? pa rin. Kasi 'di ba 'pag bata parang wala kang Like problema. ilang taon ka? Ilang taon ka nung gusto mong balikan? Mga Anong high taon ka nun? school, mga high school siguro. High school. Kasi parang 'pag gano'n wala kang problema sa buhay, mga elementary, laro ka lang ng laro. Pero ako gumagawa na rin ako ng artwork. Nangyayari po Ah, sa'kin, pinapa-drawing ako ng teacher sa blackboard. After po nun, lahat ng notebook ng kaklase ko ganyan karami. Sa'kin din pinapa-drawing lahat, eh, hindi ko naman matatapos lahat po yun. Iba lang nado-drawing ko, ta's iba nagagalit. James, plano mo pa for the future na hindi mo pa nagagawa na gusto mong gawin? And ano yung, what are we going to expect from James Ibanez in the next 10 or 15 years? Siguro ako more on travel para mas ma-inspire pa ako sa makikita kong mga interior design, yung mga hotel, mga church, castle sa abroad. Mas ma-improve ko pa yung art ko, mga gallery. After siguro mga 10 years, 15 years, so magkaroon ng gallery, museum. Para doon Yung makikita yung coffee mga art. shop ha, Oo. Di na kaya may kahit isang gallery ha. museum na open sa public siya na ma-inspire mga taong makakita kahit na sa abroad, 'pag umuwi alam nila yung art ko. Parang sa Antipolo, di ba? Sa Antipolo meron Aba, tayo. yung Napunta museum, na ako ron one time. yung museum. Sana ganun, no? Oo, and I hope and I pray for you the best of everything. Magaling ka na. Totoo yung sinabi mo. God-given talent. Yung lahat ng kinecreate mo. Dahil pinagdasal mo and ginamit ka ng ni Lord para mag-create nito mga bagay na to. So, all credits to God. Sabi mo nga, hindi sa'yo. All credits to God sa mga lahat ng mga kinreate mo. And, galing. James, thank you very much for your time. Opo. And any last words sa mga manonood sa atin at makakapakinig nito? Any message from them? Please inspire them, James. Opo, Go ahead. siguro po 'pag nakita niyo yung video ko, sana ma-inspire pa po kayo sa mga art na makikita niyo, yung mga gawa ko. Suportahan niyo po yung talent ko, tsaka yung mga may talent na mga bata, hangga't maliit sila mas ma-improve pa nila yung talent nila para paglaki nila, makilala silang artist na magaling. Opo, ta's yung mga art ko nga po, yung magkaroon ng value. Is there a place kung saan sila pwedeng pumunta, kabili sila, or makita yung artwork mo for the present? Meron ka bang lugar na pwedeng puntahan? Actually sa bahay po Please dito tell them. na Botas. Tapos sa Facebook ko. Sa Facebook ko nandun pa yung mga ibang sample ng art ko. Para pwede naman po sila mag-message. Yung Jaime Ibanez. Okay, we're going to post yung Facebook as pag pinalabasan natin to. Abo. And also, i-feature natin yung mga magandang mga ginawa mo. I'm going to ask for photos sa'yo para ma-post natin ito. Naku, napakaganda pong at panoorin tong kanyang mga creation. So, Kayo na lang thank po you very much, James. Kayo na lang po Ibanez.
magpili ng picture ko. Yes. Ako na lang pipili. James, thank you very much for your Okay. time. Maraming salamat sa istorya mo. Why did you? Bakit mo ginawa itong mga bakit? Po, para magkaroon po ng ano yung talent ko, ng katuturan. Kasi actually yung talent sayang kung hindi mo i-spread, di ba? Gagamitin. Hindi mo Papakita. pagyayamanin. Yeah, correct. Kasi hindi naman lahat ng tao may talent. Kumbaga, kaya nga binigay sa yun para marami kang ma-inspire sa ginagawa mo. Lalo na, sabi nila, unique yung art ko. Marami makaka-appreciate. Mas marami ma-inspire. Pag nakita nila. Yung po bang ano, sabi nga lang may biruan eh. Yung po bang matulog tsaka kumain, talent po ba yun? Hindi, joke lang po. Depende. Depende May pa. I know, di ba? Yung May totoo napanood lang, niya ako million ganyan. view. So, Nag-million sabi view. ko nga, di ba? Natulog lang. Is that a work of art? Kumain tsaka matulog. Is that a piece of art? Yes, sabi pala, oo. Whatever we do is an art. So, thank you very much again, James. Thank you Salamat po. sa oras mo. Salamat sa istorya mo. At napagbigyan mo ako rito sa ating interview. Please subscribe and follow James Ibanez to his Facebook so you could see his artwork. Hopefully in the future, yung kanyang coffee shop, at the same time gallery or isang museum, matupad po. At sigurado naman po ako, matutupad po yun dahil Mag-sponsor. ang ganda po ng kanyang mga... Sana may mag-sponsor. Sa mga sponsors po dyan, or entrepreneurs, this is your chance. James Ibanez, an artist, a Filipino artist. Again, thank you for listening and watching to Why Did You? Hope to see you next time. And please follow, subscribe, and support our channel. Again, this is your host, Arnel. Why Did You? With Arnel Arieta. Real story, real struggles, real triumph. Thank you. Bye. James, thank you po. very much. Okay, Thank you bye-bye. All right. Thanks for tuning in to Why Did You? I hope today's story inspired you and reminded you of the heart and spirit behind every Filipino journey. This podcast is brought to you by RR Food Ventures Corporation, makers of Kuya Arnel's Cooked Sweet Pork Sausage, Kuya Arnel's Pork Chicharrones, Habit Crispy Fried Chicken Skins, and Habit Pork Cracklings. Technical support and music by Gabby Arrieta. Once again, this is Arnel Arrieta, and you just listened to Why Did You? Until next time! Classic never tasted this good. Habit Pork Cracklings delivers that old school crunch with modern flavor. No fluff, just crispy, protein-packed perfection. Hit it up on Amazon and stock up now. Craving something sweet, savory, and satisfying? Kuya Arnel's cooked sweet pork sausage is your new go-to. Fully cooked, perfectly seasoned, and made with love. Just heat, serve, and enjoy. Available now on Amazon. Taste the tradition. Get your crunch on with Kuya Arnel's pork chicharrones. Crispy, airy, and exploding with flavor. This is the real deal snack you didn't know you needed. Grab yours on Amazon today. Crunchy, bold, irresistible. Habit Crispy Fried Chicken Skins brings the heat with real chicken and serious flavor. Low carb, high crunch. Snack smarter, snack habit. Find it now on Amazon.